Dito mga kalpano, update ko kayo dito sa DDC natin. So galing tayo ng Tarlac, kakauwi lang natin ngayon. So slotted pa tong CVT cover natin ha. Ayan, tignan natin kung gaano siya kainit. So bumili pa tayo ng thermometer. Ayan. So dito sa thermometer, bali digital to. So pwede nyo siyang iset kung sa tao or dito sa labas. Ayan. So walang daya yan ha. So try muna natin sa katawan natin. So try natin. So ito pang tao. So ayan, 36.5. Try natin sa outdoor. Ayan. So 34.5. Try natin dito sa paganyan, sa open space. And 35.0. So pagka masyado nang mainit, nagpupula to. So ayan, try natin yung pang tao, 36.5. Ngayon try naman natin dito sa DDC para maniwala kayo. Ayan. So walang edit yan ha. Try natin itutok. Ayan o, grabe high. Oh, alam nga naman magsinungaling tong digital temperature natin. So lipat natin sa pang outdoor. Tutok ko dun sa may bell ng DDC. No. So nakalagay dito, umaabot siya ng 85.0. So iba yung pang outdoor. So biro ninyo, sobrang init. Umabot siya ng 85.0. Paano kaya kung stock CVT cover, walang maayos na ventilation? So ito open space na yan ha. Sobrang init. So 'di ba? So pagka sinet ulit natin sa pang tao, ayan oh. So hindi niya ma-reach kasi ang kwan lang nito, siguro maabot yung temperature hanggang mga 50 ganon. So dito kasi hindi niya na ma-detect yung temperature. So hindi na normal, 'di ba? Kaya napakainit. So dito tayo sa sa pulley, nasa 49.7. Tapos itong cover mabot ng 39. Pero pag dito sa loob, mabot siya ng 80. O 'di ba, napakainit. Dito try natin sa labas para kayo maniwala kayo. So ang temperature dito sa labas ay umaabot ng 37.2. So dito tinanggal natin yung pan natin, cover dito sa torque drive. Ayan. So check natin, no. Palitin natin. Hindi niya ma-read talaga oh. So yung pang outdoor naman, ayan. So tutok natin. Ayan, medyo bumababa na siya, no. Dito, di natin napakita, umuusok siya pagka binubusan natin ng tubig. Ganyan nga Ben, busan mo nga ulit ng tubig para mag cool down. Para mapakita natin na hindi nagsisinungaling yung thermometer. Ayan, kahit masira na yung panggilid natin, basta mapakita lang natin yung full review nito, no. So, ayan. Ay, high pa rin, no. Ay, hindi, pang tao siya. So hindi niya ma-reach talaga, no. Ito pang outdoor. Ayan, medyo bumababa na siya oh. Naglalaro na sa 56.3. Try nga natin banda dito. Tutok talaga natin. Ayan, 55.4. So dito sa PZTech CVT cover natin, 39.2. So iba yung temperature nito, sobrang init. Sa pulley, try natin 57.8. Sobrang init din. So, bali dito mga boss, no, yung mga sinasuggest ninyo, ginawa na natin. Bali naka-apat na brand na nga tayo eh. So yung una, yung nire-repack. So National ata yung brand nun. Tapos yung pangalawa, yung naka-sachet lang, yung walang brand. So yung pangatlo naman yung Kobe.
yung high temp, yung naka sa shade. Tapos ito yung pang-apat na ginamit natin, yung sinasuggest nyo dyan. So ito yung gainer 8 high temp grease. So ito na rin yung nilagay natin dito sa torque drive assembly natin dun sa bearing. So talagang nag-overheat siya. Ayan. So paalala ko lang, no, hindi po ito pwede pang daily or pang long ride. At saka hindi rin siya pwede kapag ka stock CVT cover yung gagamitin nyo. Kasi biruin ninyo, slatted na yung ginamit natin. So maganda na yung ventilation nito So sobrang init pa rin ng DDC housing natin. Hindi ko pa nga kinalag yung bell doon So yung bell pa lang yung na test natin. Pero gagawan ko ng hiwalay na video to, yung itetest ride natin siya ng naka stock CVT cover, tapos tatanggalin natin. Isa-sacrifice ko na yung thread ng engine natin kasi pangit po yun, no, yung sobrang init, kakalagin natin yung mga tornilyo. So isa-sacrifice ko na to para mabigyan kayo ng full review, yung harness review. So hindi naman nagsisinungaling yung temperature natin. So kung gusto niyo, kung ayaw ninyong maniwala, bili kayo ng DDC, tapos itong ganitong PZTech, i-ride nyo siya kahit na 10 kilometers lang. So check natin kung ilan yung temperature ninyo. So tsaka na ako maniniwala, no, yung mga sinasabi ng iba, nasubukan na daw nila, hindi daw nag-overheat, hindi daw madaling uminit. Subukan ninyo, mag-upload din kayo ng video ninyo para may proof kayo. Kasi ito, ginagawa ko ito para merong idea yung mga bibili, yung pros and cons nya, yung harness review natin. At hindi ito sponsored ni Boss Mickey Maso, binili natin ito. So galing yan sa mismong bulsa natin. So pagka gusto ninyong bumili ng mga pinaglalagay natin dito, yung mga grasa, ayan. So sa next video natin, ipapakita ko sa inyo, no, magra-ride tayo para makita ninyo pati itong slatted na CVT cover para makita natin yung comparison. Tsaka kailangan masipag kayo maglinis ng CVT ninyo kasi hindi ito pwede sa tamad tsaka nagtitipid, kasi kailangan weekly dapat naglilinis ka rito kasi sobrang dumi, yung shims kakalat sa loob. So masisira yung bell mo, yung belt, pulley, drive phase, and anything, no, pati bearing, yun yung mga masisira. Tsaka sobrang init, so pang drag race lang talaga to. Tsaka dito, no, and sobrang bilis dumumi. So yung sa previous video natin, yung stock na CVT cover, so dito banda nag-stock yung shims, yung mga napudpud, tapos meron din dito. So yun yung problema kapag umiikot sa loob yan, baka kumaskas yan sa belt ninyo tsaka dun sa pulley and drive phase. So magkakaroon kayo ng problema dyan. Tsaka pinaliwanag ko na rin sa previous video natin, pwede ring kapag ka nag-overheat itong DDC, pwedeng masira yung oil seal. So kailangan talaga lagi nyo siyang inobserbahan, tsaka lagi nyo siyang nililinis, tsaka lagi nyo rin i-check kung lumuluwag na yung oil seal. So kailangan palitan nyo na yon, kasi once na nag-overheat to, kahit magandang grasa yung ilagay mo, talagang sisirain niya yung mga oil seal dito. Tsaka sa sobrang init, baka maapektuhan din yung belt. So hihina yon, tsaka bababa yung lifespan, madaling bibitak yung belt natin. So yung advantage naman nito, so tapos na tayo sa cons nya. Yung pros naman, wala siyang dragging, so maganda siya sa arangkada, gitna, dulo. Ayan, pag nag-overheat nga lang, nasusunog to, tapos umuusok, so sinusunog niya yung grasa. Kaya pagka naka cover kayo ng stock, pagbukas ninyo sobrang baho ng CVT ninyo. So buti nga dito nung nasunog yung DDC natin, yung mga grasa, naka-slatted na tayo so may labasan siya ng usok.
So, yun lang yung update dito. I-update ko na lang ulit kayo sa susunod, no? So, yun lang and ride safe.